Si Veronica Kitty Duterte, ang bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay naglabas ng matinding hinaing sa social media matapos arestuhin ang kanyang ama sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa kanyang Instagram story, nagbahagi siya ng isang larawan ng isang maliit na bus sa paliparan at sinamahan ito ng isang mensaheng puno ng emosyon. "They took my dad from us, put him on a plane and wouldn't say where to. People, wake up." Sa isang iglap, nagulantang ang maraming Pilipino, lalo na ang mga taga-suporta ni Duterte, dahil sa mabilis at tila biglaang pag-aresto sa dating Pangulo. Walang opisyal na pahayag mula sa gobyerno kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang pagkakaaresto, ngunit agad na kumalat ang balita na si Duterte ay dinala sa The Hague upang harapin ang kasong Crime Against Humanity na isinampa laban sa kanya ng International Criminal Court, ICC. Ang kasong ito ay may kaugnayan sa madugong kampanya laban sa ilegal na droga noong kanyang administrasyon na ayon sa mga human rights groups ay nagresulta sa libu-libong patay na walang due process. Hindi pa malinaw kung paano naisakatuparan ang pag-aresto sa kanya, lalo na't kilala si Duterte sa kanyang malakas na impluensya at matibay na suporta mula sa ilang sektor ng pulisya at militar. Ayon sa mga saksi, pagbaba pa lamang niya sa Ninoy Aquino International Airport mula Hong Kong, sinalubong na siya ng mga nakasibilyang otoridad at ilang opisyal mula sa Bureau of Immigration. Walang malinaw na paliwanag kung ano ang naging proseso ng kanyang pag-aresto. Ngunit ang sigurado, hindi man lang nabigyan ng pagkakataon ang kanyang pamilya na malaman ang eksaktong detalye ng kanyang paglipat sa ibang bansa. Ito ang dahilan kung bakit napilitang magsalita si Kitty Duterte sa social media, na may halong galit at pag-aalala para sa kanyang ama. Ang pag-aresto kay Duterte ay nagdulot ng matinding pagkakawatak-watak sa opinyon ng publiko. Para sa kanyang mga loyalista at taga-suporta, ito ay isang tahasang paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas. Giit nila, wala nang jurisdiksyon ang ICC sa bansa mula nang magdesisyon si Duterte na umalis sa Rome Statute noong 2019. Para sa kanila, ang hakbang na ito ay isang panunupil sa isang leader na buong tapang na lumaban sa ilegal na droga at kriminalidad. Isang hakbang na pilit na isinasangkot sa mga alegasyon ng malawakang pagpatay. May ilang politikong kaalyado ni Duterte ang nagsasabi na ang kanyang pag-aresto ay isang political persecution na may layuning sirain ang pangalan ng pamilya Duterte sa harap ng publiko. May ilang nag-aalinlangan kung paano nagawa ng ICC na maisakatuparan ito ng walang tahasang pagtutol mula sa kasalukuyang gobyerno. Sa kabila ng matinding galit ng kanyang mga taga-suporta, may bahagi rin ng lipunan na masayang tinanggap ang balitang ito. Para sa mga human rights groups at pamilya ng mga biktima ng giyera kontra droga, ito ay isang malaking tagumpay. Matagal na nilang hinihintay ang pagkakataon na humarap si Duterte sa korte at managot sa libu-libong buhay na nawala sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Ayon sa kanila, ito ay patunay na walang sinuman, kahit padating Pangulo, ang dapat makaligtas sa pananagutan kapag lumabag sa batas ng pandaigdigang komunidad. Marami sa mga pamilya ng mga biktima ang nagbunyi sa desisyong ito. Sinasabing ito ay isang hakbang patungo sa hustisya na matagal na nilang ipinaglalaban. Habang patuloy na lumalalim ang isyu, isa pang bagay ang labis na ikinababahala ng pamilya Duterte: ang kalusugan ng dating Pangulo. Ayon kay Kitty Duterte, hindi raw maayos ang kondisyon ng kanyang ama mula nang ito ay arestuhin. Ibinahagi niya sa social media ang isang medical certificate na nagpapakitang mataas ang kanyang blood glucose levels. Isang seryosong kondisyon lalo na para sa isang taong nasa kanyang edad. Dagdag pa rito, may mga ulat na nagsasabing hindi agad nabigyan ng sapat na atensyong medikal si Duterte habang nasa kustodiya. Para kay Kitty, hindi ito makatarungan at isang tahasang pagpapahirap sa kanyang ama. Naglabas din ng pahayag ang ilang malalapit na kaalyado ng dating Pangulo.
Sinasabing kailangang tiyakin ng mga otoridad na nasa mabuting kalagayan si Duterte habang nasa kamay ng mga dayuhang korte. Isa sa mga pinakakontrobersyal na aspeto ng pangyayaring ito ay ang tila pananahimik ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at maging ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Maraming nagtatanong kung bakit walang matinding pahayag ng suporta mula kay Sara, gayong siya mismo ay isang Duterte at kasalukuyang nasa isa sa pinakamataas na posisyon sa bansa. May ilan nang nagsimulang maghinala kung may internal na alitan ba sa loob ng kanilang pamilya o kung sadyang hindi kayang banggain ni Sara ang kasalukuyang administrasyon upang ipagtanggol ang kanyang ama. Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon, marami ang nagtatanong kung ano ang susunod na mangyayari. May posibilidad bang bumalik si Duterte sa bansa o mananatili na siyang nakakulong sa The Hague upang harapin ang kaso sa ICC? Paano ito makakaapekto sa darating na eleksyon at sa posibleng political future ng kanyang pamilya? At higit sa lahat, paano ito tatanggapin ng taumbayan, lalo na't si Duterte ay nananatiling isang polarizing na personalidad sa bansa? Sa ngayon, wala pang kasiguraduhan kung ano ang kahihinatnan ng kaso ni Duterte. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang kanyang pag-aresto ay nagmarka ng isang makasaysayang yugto sa politika ng Pilipinas.